Ayun, good evening po sa lahat. Inaanyayahan ko na po ang lahat na dumalo sa ating gawain. Amen. And before we start, I just want to share this verse po. Hope ma-enlighten po yung faith na meron tayo. Sabi po sa Hebrews 4:16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Gusto ko lang pong mag-reflect dito kasi yung ibig po sabihin kasing na come boldly to the throne of grace is just like, for me po, first love. Nung una mong beses na nakilala si Jesus. Kasi makasalanan ka na nakilala mo siya eh. So, what more ayan, nagsaserve na tayo kay Lord. Amen. Minsan kasi tayo, nahihirapan tayo kasi nga, akala natin di na nakikinig si Lord, di na tayo pinupuntahan ni Lord, wala na si Lord, ganyan. Akala natin ganun, pero hindi. Si Lord po yung nagsasabi na lumapit tayo sa Kanya. Amen. And right now, alalahanin natin yung unang beses nating minahal si Lord. Mahalin natin siya ulit, kagaya ng unang beses natin siya minahal. Amen. Let's worship the Lord. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. We invite you in this place. Are you ready? I've been broken within, overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. One more. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, leave behind. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with
the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. We bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. We bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? We sing hallelujah, Christ is risen. We bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. We bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah, Christ is risen. Come on, church, let's sing. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? We sing hallelujah, Christ is risen. We bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah,
Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood. All along you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. All along, all along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. One more time, all along. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, so close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. All along, all along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. Let's sing it again, all along. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You never let
go so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. Just the voice. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. One more time. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. You never let me go. Let's declare this one. Come on, church, you never. You never let me go. You never. You never let me go. Let's declare, let's declare. You never let me go. Yes, Lord, you never. You never let me go. Come on, church, you never let me go. Yes, Lord, you never let me go. You never let me go. You never let me go. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You never let us go, Panginoon. We thank you, Lord God, for holding us, Panginoon. We thank you, Lord God, Panginoon, dahil nandiyan ka, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, for you stay for us, Panginoon, Lord God. You save us, Panginoon. You love us, Panginoon, Lord God. You love us, Father God, Lord. Thank you, Lord God, for your mercy, Panginoon, for your grace, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, Panginoon, dahil ginagabayan nyo kami, Panginoon. Tinatama nyo kami, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal ninyo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord, sa blessings na binibigay ninyo sa amin, Panginoon, Lord. Thank you, Lord God, dahil gumigising kami sa umaga, Panginoon, Lord God. Binibigyan nyo kami ng pahinga, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, Lord God, dahil hindi nyo kami pinabayaan, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord, dahil, Panginoon, kung wala kayo, Panginoon, paano na kami, Lord God? Paano na kami, Panginoon, Lord God? Thank you for your life, Panginoon, Lord God, that you save us, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us, Panginoon, the first love, Panginoon, Lord God, na nakalimutan na namin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, dahil niligtas nyo kaming muli, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may battles, Panginoon, Lord God. Physically, Panginoon, mentally, Panginoon, financially, Panginoon, Lord God, yung health man, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, the victory, Panginoon, Lord God. We pray for the victory, Panginoon, Lord God. Nananawagan kami sa ngalan mo, Jesus, Lord God. Lord, that we will going to win
that battle, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, dahil sinasamahan nyo kami, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, dahil kayo yung nagiging shield namin, Panginoon Lord God. Thank you, Panginoon Lord God, dahil kahit kaditing ng oras na meron kami, Panginoon, hindi nyo kami kinalimutan, Panginoon Lord God. And Lord, we just want to say sorry, Panginoon, sa mga kasalanang nagagawa namin, Panginoon. Alam man namin o hindi, Panginoon Lord God. We just want to say sorry, Panginoon Lord God. Itama nyo kami, Panginoon. Disiplinahin nyo kami, Panginoon Lord God. Ipunta mo kami, Panginoon, doon sa landas na gusto mo, Panginoon Lord God. Let your will be done, Panginoon, for our lives, Panginoon. Not our will, but yours to be done, Panginoon Lord God. And Lord, for this night, we just want to glorify you, to honor you, Panginoon. We adore your name. We magnify your name, Panginoon. You're beautiful, Jesus. You're beautiful. Your grace is sufficient, Panginoon. You're beautiful, Jesus. You love us, Panginoon, Lord God. And for this time, church, let's shout Jesus, Jesus, and Jesus, Panginoon. Lord, again and again, we just want to bring back all the glory, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Let's say, Amen. Yes, sir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello, hello. Ayan. Kiki! Pampagising. Hello po, good evening po sa lahat. Ayan, sa mga kabataan natin na gutom, ayan, nagsangag si Mimi dyan. So, kain muna kayo, basta nakikinig kayo ha. Alam ko naman na galing kayo sa school. Ay, okay lang naman yun. Ayan. Sa mga online supporters ko dyan, baka naman. Gusto niyo i-commit yung Wednesday dinner. Okay, kamusta po yung bawat isa? Happy Wednesday po. Ayan. Sino nabagalan sa March? Hindi kayo nabagalan sa March? Hindi naman. Parang ako mabilis lang din. Pero parang mas mabilis yung January tsaka February kumpara sa March. Amen! So, kamusta mo naman po ang bawat isa? Ayan, nagpapatuloy po ang ating series na Drawing Closer to God. And I pray no, na lahat po tayo is nagdo-draw close sa Panginoon. And kung naalala niyo po yung series ko nung Sunday service at saka nung Don't Watch, itutuloy ko lang po siya today. Yan. So excited na po ba kayo kung anong letters ang ating pag-aaralan today? Ayan, itutuloy ko na talaga yung consonants. Amen. Pero bago po ang lahat, ulitin ko lang po ang assignment po natin. Ayan. So, 2 linggo na ang nagdaan. Simula po nung pina-assignment ko po sa inyo to, yung mga bundok po. Sino na po nagbasa? Wala pa rin, praise God. Talagang magdo-draw close tayo sa Panginoon sa lagay na yan. Amen. Pero ayos lang, buti na lang graceful ang Panginoon. So, patuloy ko kayong kukulitin. Ayan, i-replay nyo po yung live, i-screenshot po ninyo. Alam nyo po, sobrang dami ng resources. Naging Christian po ako 2007. Sobrang dami na pong resources ngayon kumpara nung naging Christian ako noong 2007, ngayong 2024. Sobrang madami na pong sila na yung nag-research para sa atin. Babasahin na lang po natin. So I pray po na pag-uwi po natin or pag may vacant time po tayo, mag-spend po talaga tayo like allot po natin na halimbawa, ano po ngayon, Wednesday, like yan, Thursday po, yung 7 to 8 po ninyo, spend po ninyo para po i-research yung mga bundok na yan. At tanong niyo si Lord, Lord, bakit ba, anong bang kwento ng mga bundok na to? Yung mga characters na to, bakit sila umakit sa bundok na yan? Kasi ayan po yung theme natin, Drawing Closer to God. Ayan. At hindi po aksidente, ako po naniniwala ako, hindi aksidente na bundok po yung theme namin. Naalala ko doon sa isang group chat namin, no, pinag-uusapan na po namin yung picture po ng theme natin for April. Ayan. So, sino po excited dun sa theme natin for April? So, may nagawa na, tapos nabago na naman. So, ang tinatanong ko lagi kay Lord, kasi dun po
for me doon ko po kasi iniikot yung topic ko, doon sa picture po na nilalagay natin sa mga theme natin. Kaya po mapapansin niyo ngayong preaching ko po, nakafocus po ko sa mga bundok. Ayan. So recap lang po. Ayan, nung Sunday pinag-usapan natin yung A, E, I, O, U. Ano nga po pala yung A? Absolute. Yan, yung absolute ba yung pananampalataya nyo? Patay kung patay. Letter E. Effortful. So palakpakan natin si Lord dahil nandito kayong lahat, no? Tsaka po yung sa mga online supporters natin. Kasi effort po ang pagpunta. Yan, ang pagpunta sa gawain ng Panginoon. Inuna po ninyo yung mga iba sa inyo, maaring in-skip yung dinner or hindi pa nakagawa ng dinner or inagahang gumawa ng dinner para po pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen. Next letter po is I, intentional. Amen. Nakakatawa po dito sa intentional, no? Dahil tinanong ko po yung mga disciples ko, hindi po nila alam yung kwento ng Nehemiah. Amen. So dahil po doon, nagbasa po kami ng libro ni Nehemiah at hirap na hirap po silang hukayin yung kwento ni Nehemiah. So ang sarap kasi tinatanong ko si Lord din noon, bakit sa intentional? Ang dami namang Bible character talagang intentional sa faith nila. Bakit si Nehemiah yung ginawa niya or pinapili niya sa akin example dito? And because of that, nag-aral po kami ng Nehemiah. So ayun po, masaya po kasi tawag dito, hirap na hirap po kami. Hirap na hirap kami maghanap ng dito, bakit ba si Nehemiah? Ano bang kwento ni Nehemiah? Bakit ba siya tinawag ng Panginoon? Amen. Next po. Oh, optimistic. Ayan. Kamusta po ba ang pagiging optimistic natin sa faith natin sa Panginoon? Hindi ko po nakamusta pala yung disciple ko na nakaraan. Optimistic na po ba sila? Ayan. Sa limang yan, ano po ba yung pinaka nahihirapan kayo? And then yung last po is yung unselfish. Ayan. So ito po yung shinare ko po sa inyo nung second Sunday po ng March. Tapos nung Dawn Watch na po nung last Saturday, ayan naman po yung shinare ko sa atin, no? Yung ABC. Yan, makikita po natin yan sa Psalm 24, 1-5. Gusto ko lang po i-highlight yung tatlong verse dyan, yung 3, 4, 5. Who may ascend to the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? So sino yung pwedeng umakyat sa bundok ng Panginoon at tumayo doon sa banal na lugar ng Panginoon? Sabi po dito sa verse 4, the one who has clean hands and a pure heart. Ayan, tingnan po natin mga kamay natin. Ayan. Malinis po ba yan? Ayan. Or amoy mantika po yan, garlic oil. Ayan. Tingnan po natin ang ating mga puso. Ayan. Puro po ba yan? Amen. Who does not trust in an idol? Amen. Yung idol po dito, hindi po to yung tawag dito, idol natin sa TV. Ayan. Anything po na mas mataas yung posisyon sa Panginoon. Yan, yung mas nagtitiwala po ba tayo sa sinasabi ng kaibigan natin, sinasabi ng mga nakikita natin sa TV, o mas nagtitiwala po tayo sa sinasabi ng Panginoon? Amen. And then yung verse 5 po, pangako po yan ng Panginoon sa atin. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Amen. Ang sarap, no? Alam niyo po, ako po ang rema po sa akin nung binasa ko po to is, ang sarap pala pag pinanatili kong malinis yung mga kamay ko at pinanatili kong puro yung puso ko. Kasi yung pangako ng Panginoon, makaka-receive ako ng blessing sa Kanya. Amen. So, minsan po talaga, no, nakakainis, nakakainggit. Ayan. Lalo na pag nakikita mo, bakit sila, Lord, nabibless sila? Bakit sila, Lord, may bago silang ganyan? Hindi naman sila nag-church, ganyan. Tawag dito, ang Panginoon lang po nakakaalam. Amen. Marami po tayong bagay na hindi nakikita kasi madalas nakikita natin is yung facade lang eh. Meron pa po kasing deep down. Yan. Halimbawa po nakikita natin may bago silang kotse. Ayan. Pero kamusta naman sila sa loob ng pamilya? Hindi naman natin alam, baka di naman sila lagi silang nag-aaway, wala namang peace, wala namang joy sa tahanan nila. Ano bang mas gusto mo, bagong kotse o yung may peace and joy sa tahanan ninyo? Amen. So hindi po lahat ng blessing is nasusukat sa material things at monetary. Amen. Blessing po yung pagigamo ng kama, tulog ka. Anong tawag doon? Pagod. Hindi, ang tawag doon, peace, di ba? Yung pagigamo ng kama, hindi ka ginugulo ng mga multo, wala kang anxiety, amen. Walang bumabagabag sa inyo, walang nakakapagpabagabag, ayan, sa inyong isipan, amen. Yung pag nakakita ka ng mga taong umaasenso, hindi sumasakit yung dibdib mo kasi hindi ka naiinggit, natutuwa ka para sa kanila. Amen. Ibig sabihin nun, your heart is grateful. Amen. Ay, praise God, na umaasenso kayo, amen. O, di ba? Yung hindi kayo parang, kailan naman ako, Lord? Ganyan, o, diba? O, amen. Yung mga bagay na yon, blessing yun sa Panginoon. Amen. So, ang sarap i-receive nun. So, ano po ulit yung ABC natin dito? Ang ABC po natin nung nakaraan is audacious.
Ayan, makapal ba yung mukha ninyo sa pananampalataya ninyo sa Panginoon? Amen. Matapang. Ayan. And then, candid. Amen. Praise God. So yan po yung pinag-aralan natin ng Don't Watch. Yung mga hindi po nakaka-relate, ayan, it's time to replay. Ayan po, available po lahat ng ating services sa Abundant Life Church page po natin. So I highly encourage everyone na pag mag-replay po tayo. Nakakalungkot, ang sarap batukan ng mga disciple ko nung Tuesday. Kahapon, ayan, tinanong ko sa kanila, ano naalala nyo na preaching ng Sunday? Wala, naghalungkat talaga kami. So anong ibig sabihin, anong puso ninyo? Sabi ko sa kanila. So yung puso po nila is pathway, di ba? Narinig nila yung salita ng Panginoon, tas walang nagstay. Okay lang po yun. Hindi naman kasi lagi mabuting lupa yung mga puso natin eh. Pero knowing na tumitigas na yung puso natin, ano dapat natin gawin? Dapat nating bungkalin. Amen? Which is yung team natin nung January. Plowing the good soil. Di po ba? So, tawag dito, okay lang po yun. Sabi ko, okay lang yan. O di mag-review tayo. Kaya po nung kahapon, nag-live group kami, nag-review lang kami nung preaching nung Sunday. Kasi nga, tawag dito, late na rin kami nag-start. So, ni-review na lang po namin yun. So, ayun po. Ready na po ba tayo sa word natin for tonight? Ayan, ito na po. So, nag-recap na po tayo. Ito na po yung ating word for tonight. So, dahil this is my last preaching for the month, ayan, at naisip ko ano mang magandang i-share. Pag-aralan natin ngayon yung mga bundok na to kasi wala naman po palang nag-research sa inyo. Amen. So, ayan, mag-aral tayo ng mga bilang na bundok dito. So, yung napili ko pong bundok dito ay ang Mount Nebo. Ayan. Ano po ba meron sa Mount Nebo? Ayan po ang Mount Nebo. Amen. Dito po pinaakyat ni Lord si Moses bago siya mamatay para ipakita sa kanya yung promised land. Yan, so umakyat ka sa Mount Nebo para makita mo yung promised land. At isa po to, kaya sobra kong lagi kayo in-encourage magbasa ng Bible at mag-research. Kasi sa pagre-research po ninyo, makikita ninyo kung totoo or nakatayo pa or hinahanap pa yung mga lugar na na-mention sa Bible. And praise God po, no, yung Mount Nebo hanggang ngayon nandyan pa po siya. So pag pumunta po kayo sa Mount Nebo, ayan po, makikita nyo po yung ano na yan, tablet na yan. Yan po yung 10 Commandments. Wala nag-react. Hindi po yan yung 10 Commandments. Amen. Ginawa po yan para ipakita yung sinabi ni Lord dyan. Kasi sinabi po ni Lord dyan, nung umakyat si Moses dyan, nakikita mo lahat ng mga lupang ibibigay ko sa inyo. So pag umakyat po kayo sa Mount Nebo, makikita nyo po yung tablet na yan. At hindi ba amazing si Lord, no? Ayan, so ayan yung top view sa Mount Nebo. Amen. So ano bang sinabi ng Panginoon? Bakit niya pinakit si Moses sa Mount Nebo? Ayan, share ko po sa inyo. Ayan. So sa Deuteronomy 32:48-52, ayan, ito po yung huling libro ni Moses. 5 po yung libro ni Moses. Yung po yung tinatawag nating Deuterocanonicals. Ayan, yung 5. Sige nga po, sabay po tayo bigkasin, Deuterocanonicals. Pentateuch na lang daw, di ba? Amen. So, ayun, 5 po yung book na yun. Yun yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayan. So, yung Deuteronomy po, yan po yung last book ni Moses bago po siya namatay. So, ano po nakasulat dyan? On the same day, the Lord told Moses, go up into the Abarim range to Mount Nebo in Moab, across from Jericho, and view Canaan, the land I am giving the Israelites as their own possession. There on that mountain that you have climbed, you will die and be gathered to your people, just as your brother Aaron died on Mount Hor and was gathered to his people. Amen. Verse 50 po yun, no? Verse 51. This, alam niyo po nung binasa ko to, diba kala ko ba Lord ano ka? Ang tag dito? You forget our sins. Sabi ko, bakit inulit-ulit mo yung mga kasalanan ni Moses sa'yo? Ako lang po yan, pag nagbabasa ako sa ng Bible, ganun ako eh. Kasi diba sabi sa Bible, I will forget your sins no more. Pero lagi yung sinasabi kay Moses to, basta, hindi pa namatay si Jesus. O sige po. Ay, nawala. Paki-ano anak. Next slide. Oh, thank you. Ayan. Next slide po. Hello? Naghang? Ano mong... Bakit? Oh. Ayan. O, basahin po natin. This is because of both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah Kadesh in the desert of Zin, and because you did not uphold my holiness among the Israelites. Therefore you will see the land only from a distance.
Amen. You will not enter the land I am giving to the people of Israel. Amen. So yun po yung kwento ng Mount Nebo. So doon pinaakyat ni Lord si Moses kasi nga hindi makakatawid si Moses sa promised land. So, kung ulit-ulit na lang po, ano pong mararamdaman ninyo? Si Moses po, effortful siya, nilid niya yung mga tao, tapos pagdating sa dulo, hindi siya makakatawid ng promised land. Ang sakit, di ba? Ang sakit, Lord, nilabas ko ng Egypt, tinawid ko, hindi pala ako makakatawid sa promised land. Amen. Naalala ko tuloy, isa rin sa conversation ni Moses at saka ni Lord. Kung naalala niyo yung candid, di ba sinabi ni Moses kay Lord, Lord, nilabas-labas mo ng Egypt, papatay mo sa disyerto, di mo man lang tinawid ang promised land. Ano yung sasabihin sa atin ng mga tao? Tapos ang ending, si Moses pala yung hindi nakatawid ng promised land. O di ba? Ang saya-sayang makita ng galong relasyon ni Moses at saka ni God. Amen. Tayo ba? Amen. Pag sa relasyon ba natin sa Panginoon, ganyan ba natin sa kinakausap? Yan, Lord, ano nangyayari sa akin ngayon? Bakit ganito? Amen. Lord, ganun yung balak ko, pero hindi nangyayari. Ganito yung gusto ko, pero ba't san mo ko dinadala? Lord, diba, dadaling ko sila doon, tas naiwan ako. Ano mo yun? Ano yun? Hinatid ko lang pala sila. Amen. Praise God. So yun ang kwento ni Lord at ni Moses sa Mount Nebo. Amen. Meron pa po akong isang bundok na i-share po sa atin. Ay, pakipindot po. Ayan. Pakilagay po yung PowerPoint. Yan. Thank you. Ayan. Yung second po is yung Mount Moriah. Ayan. Sino po nakakaalala ng kwento ng Mount Moriah? Ayan. Dito po si Abraham. Dito niya po inalay si Isaac. Dito po sila nag-father and son bonding. Ayan. So anong meron sa bundok ng Mount Moriah? Amen. Alam niyo po ba, yung temple ni Lord, ayan, dyan po tinayo. Amen. At yung gusto pong magtayo ng temple na Lord na yan ay si David. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa rin yung kwento na yan ni David, no? Kasi gusto niyang itayo yung temple ni Lord. Amen. Kasi sabi niya, hala, ang ganda-ganda ng bahay ko, pero yung bahay ni Lord, yung Ark of the Covenant, nakatira sa sa tent. Ayan, sabi niya, parang gusto kong gawan si Lord ng bahay. Sabi gano'n ni David. So, alam niyo ba sabi sa kanya ni Lord, hindi ka gagawa niyan. Amen. Kasi ang sabi ni Lord, yung sinare ko po sa group chat po natin, na Abundant Life Church, sinare ko po doon. Pero in a gist, sinabi po doon ni Lord, ayoko yung gagawa ng templo ko, maraming dugo sa kamay niya. Amen. Kasi maraming pinatay si David. Pero yung pinakamaruming dugo sa kamay niya is sino? Yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Diba? Pinatay niya si Uriah para makuha si Bathsheba. Amen. So ayaw ni Lord na yung gagawa ng templo niya is may ganung dugo sa kamay niya. Imagine niyo yun. So sabi ko, ang sarap talaga magbasa ng Bible kasi doon mo nakikita yung parang yung sarili mo, kasi nakikita mo yung sarili mo kung ano ka before Amen. And minsan may kasi gusto kong mangyari sa buhay mo pero hindi hinahayaan ni Lord. Minsan sinasabi natin, ay, kasi tao dito, may better plan si Lord. Pero nasabi ba natin yun, na nararanasan natin yun? Kasi kasalanan naman natin. Amen. Kasi itong sinishare ko sa inyo, si Moses at saka si David, kasalanan naman nila Si Moses, kasalanan niya kung bakit di siya nakatawid ng promised land. Amen. Si David, kasalanan niya kung bakit kahit gusto niyang gawin yung templo ni Lord, ayaw ipagawa ni Lord sa kanya. Kasi nga, may dugo yung kamay niya. Amen. Amen. Drawing closer to God. Nakikita po ba natin yan? Amen. And because of that, anong ginawa ni David? Sige Lord, ayaw mong ipagawa sa akin, ipe-prepare ko na lang yung materials. Yan. So ang ginawa ni David, inipon niya yung materials at ang gumawa po ng templo na gusto niyang ipagawa kay Lord is yung anak niyang si Solomon. Amen. Praise God. So, ano po ang gusto kong i-share sa atin po ngayong gabi, no? Amen. Ang mag-share lang po ako sa atin ng dalawang verse. Ayan, Proverbs 16:9 and Proverbs 19:21. Pag binasa po natin to, parang pareho sila. Amen. Basahin po natin yung Proverbs 16:9. 1, 2, 3, go! In their hearts, humans plans their course, but the Lord establishes their steps. Amen. Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Amen. So, ano po yung pag titingnan mo siya biglaan, parang iniisip mo, pareho lang siya. Tama? Parang pareho lang. Pero, pag inaral po nating mabuti yan, hindi po sila magkaparehas. Amen. Yung sa 69 po, nakasulat po doon is, sa puso natin, nagpaplano tayo.
Amen. Pero yung Panginoon, yung nagtuturo sa atin kung paano tayo kikilusan yon. Siya po yung mag-guide sa paa natin. No? So, yung sa 69 po, gagawa ka pa lang ng plano sa puso mo. Amen? Yung sa 1921 naman po, marami kang plano sa buhay mo. So, yung sa 69, nag-iisip ka pa lang ng plano mo, yung Panginoon yung mag-guide sa'yo. Yung sa 1921, marami kang plano sa puso mo, pero yung purpose pa rin ni Lord, sa buhay mo yung magpe-prevail. Amen. So same is true with Moses and David, no? Marami silang plano. Amen. Tawag dito, gusto nila. Ayan. Si Moses, naging faithful siya. Masasabi ba natin naging faithful siya sa pag-lead niya sa Israelites sa disyerto? Oo, masasabi ko faithful siya. Si David, kahit na nagkasala sa Panginoon, masasabi ba natin faithful siya? Oo, faithful siya kasi humingi siya ng tawad. Amen. Actually, meron pong comparison sa buhay ni David at saka ni King Saul. Si King Saul po is yung unang king bago si David. Si King Saul po, hindi po siya ng babae. Amen. Hindi siya ng babae. Si David ng babae siya. Si King Saul, hindi siya pumatay ng mga tapat niyang mga sundalo. Si David pumatay siya ng mga tapat niyang mga sundalo. Amen. Pero bakit si Saul tinalikuran ng Panginoon? Si David hindi. Kasi si David marunong humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Pag binasa niyo po yung Bible, si Saul, hindi po kasi siya, tag dito, pag humingi siya ng tawad, uulitin niya ulit yung kasalanan niya. Amen. Si David po kasi hindi ganon. Talaga si David, pag siya ni-rebuke ni Lord, nagluluksa talaga siya sa kasalanan ginawa niya. Amen. Kaya po si Saul, hindi po siya tinawag or hindi siya sinabihang righteous ng Panginoon. Pero si David, kahit na marami siyang nagawang kasalanan, pinili pa rin siyang maging righteous, tinawag pa rin siyang righteous ng Panginoon kasi marunong siyang humingi ng tawad. Amen. Yun lang naman po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi niya hinihingi sa atin maging perfect tayo kasi alam niya tao tayo. Amen. Siya gumawa sa atin Pero yung desire natin na itama natin yung relasyon natin sa Kanya, yun yung hinihingi ng Panginoon. Pansinin niyo po, pag nagkakasala tayo, parang bumibigat yung pag-worship natin. Parang nagkakaroon ng harang, di po ba? Amen. And unless i-confess natin yung kasalanan natin, hindi mawawala yung harang na yun. Tama po ba? Ako po, nung bago ako bumalik sa church, talaga po nahihirapan ako magtaas ng kamay. Kasi bago pa lang ako Pero nung tumagal na ulit ako at sinurrender ko na ulit yung buhay ko sa Panginoon, masarap na ulit magtaas ng kamay. Amen. So, amen. Ganun po ba tayo when it comes to drawing closer to God? Ayan. Kamusta yung paglapit natin at paghingi natin ng tawad sa Panginoon? Amen. So, ayan po. Plano. Ayan. Anong mga plano natin sa buhay natin, ang sinusurrender natin, at hinahayaan natin yung Panginoon, yung mag-guide sa atin, hinahayaan natin yung Panginoon yung mag-prevail dun sa mga plano natin. Amen. At inaamin po ba natin na minsan, kaya hindi binibigyan ng Panginoon sa atin is because konsekwensya ng kasalanan natin. Amen. Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Moses at kay David. Amen. Actually, yung kay Moses, mabigat Kasi 80 ka na Pag inisip nyo, 80 ka na. Lord, dito na nagretiro si Moses. 80 to 120 years old. Tapos alam niyo yung kasalanan ni Moses, kung kukumpara mo sa kasalanan ni David, hindi naman malaki. Si David pumatay. Si David nagnakaw ng asawa. Alam niyo po si Moses, kasalanan niya, naghampas lang siya ng bato. Ganun lang kasimple yung kasalanan ni Moses. Humampas lang siya ng bato. Amen. Pero yung kaparusahan, hindi siya nakatawid ng promised land. Ganun ka-strict si Lord, di ba? Amen. Wag naman kayong mainggit kay David na pinatawad siya ng Panginoon. Pag binasa nyo naman po kasi yung kwento ni David, marami rin pong naging consequence yung action ni David. Di ba po, pinapatay niya si Uriah, yung paborito niyang, yung nagmamahal. Alam niyo po si Uriah yung pinapatay niya? Mahal na mahal po siya noon. Faithful, faithful soldier na yun. Kasama po yun sa 30 faithful men of David. Nakasulat po yun sa Bible. Nakasulat yung pangalan ni Uriah doon. Amen. Pero pinapatay ni David dahil gusto niyang kunin si Bathsheba. At gusto niyang pagtakpan yung kasalanan niya. So ano po naging kaparusahan ni David doon? Pinapatay niya yon. Ang nangyari po noon, si Uriah, mahal niya si David. So ang naging kaparusahan po ni David is yung paborito niyang anak, si Absalom. Yun naman po yung gustong pumatay sa kanya. Amen. So, tawag dito, wag tayong makampante na may grace naman Pag nagkasala ako, papatawarin naman ako ng Panginoon. Amen. Yes, papatawarin ka ng Panginoon. Pero may pagsingil pa rin ng Panginoon sa kasalanan na pinatawad niya sa atin. Amen. Kaya, anong solusyon? Huwag na lang nating i-desire magkasala. Amen. Ngayong Kristiyano na po tayo,
piliin na natin na huwag magkasala. Amen. Alam ko po, pag baby Christian, yung lagi natin dinadahilan, may grace naman. Amen. Pero pag lumalalim tayo, maliban sa grace, merong consequence. Amen. And knowing na may consequence, susugal ka pa ba sa consequence? Amen. Susugal pa ba tayo sa consequence? Ako, ang dami ko na po naranasan sa buhay ko na parang may grace naman. Pero yung pagsingil ng Panginoon, ay nako naman, talaga namang, ay Lord, ay Lord, akala ko di mo na ako paparusahan, pero pinarusahan mo pa pala ako. Amen. So, ayun po. Amen. So, drawing close to God. Yan. So, usap na po tayo ng AEIOU, nag-usap na po tayo ng ABC, ngayon naman po mag-usap tayo ng XYZ. Amen. When we draw close to God, letter X, exhibit. Alam ko letter E yan, pero ang hirap kasi maghanap ng adjective na nagsa-start sa letter X. Amen. So, ayan. So, sa letter X, oo nga, mahirap sis, diba? Ayan, so, exhibit. Amen. So, when we draw closer to God, amen, habang lumalalim tayo sa Panginoon, we exhibit. Ano po yung sabihin ng exhibit? We manifest or deliberately display. Ayan, a quality of or a type of behavior. Nakikita na po ba sa atin sa buhay natin si Kristo? Amen. Ayan, yung mga nakikipag-away sa guard, naalala ko si Sis Risa, shinare niya sa akin. Yung pakikipag-away sa guard dito sa Sabana. May kilala din akong ganun. Parang ate ko yata. Yung alam nyo yun, yung dito, ginagawa lang naman ng guard yung trabaho nila. Amen. Diba? Parang papacheck po ng ID, ganyan. Saan po kayo pupunta? Sa church. Ganyan. Hindi mo ba alam may church dyan? Ay, grabe, kitang-kita talaga yung Kristiyano sa'yo. Ang lakas pa ng loob mong sabing, sa church ako pupunta. Wow, talaga namang nag-glorify natin si Jesus banda there. Amen. Alam mo yung gano'n, yung parang, nakikita ba si Jesus sa atin? Yung ang lakas ng loob nating sabing, saan po kayo pupunta? Sa church. Total na bless talaga natin sila, di ba? Praise God. So, are we exhibiting qualities of a good Christian or a person drawing closer to God? Amen. Halimbawa po sa fast food, ayan, yung ang tagal-tagal naman ng extra rice na hinihingi ko sa mga inasal. Oy, natapapaganyan si sis. Yung parang nangaaway tayo ng mga crew, ng mga manager. Amen. Alam niyo po, praise God, no, ni-reveal sa akin ni Lord. Pag gusto ko mang-away ng crew or manager, sabi ni Lord, magpasalamat ka kasi ikaw yung kumakain. Hindi ikaw yung pinagsisilbihan. Amen. Tama po ba? Ay, hindi kayo nagsisilbi. Amen. Tama. sorry yan. Ayun, yung parang, pag gusto mo magalit, at ikaw yung kumakain dyan, ikaw yung pinagsisilbihan, bakit kailangan mo magalit sa crew? Amen. Yung, ang tagal-tagal yung hiningi mong tubig, ayan, tipo ba? Parang, let's be thankful, ayan. Exhibit natin lagi, kahit saan tayo magpunta, may nakasulat dito, katulad nito, jug. Nakasulat dito, Jesus. Amen. Nakasulat sa likod natin, Jesus. Nakasulat sa ulo natin, Jesus. Amen. Yung parang, alam niyo, yung kahit gusto natin magalit, Kristiyano na ako. Yan. Amen. Alam niyo po, na-share po ni Pastor Bong sa isa niyang preaching, na gusto ko yung sinabi niya, no? Dapat po iniiwasan na natin yung sinasabi natin sa isip natin at sinasabi natin sa tao na, naku, kung ako lang yung dating ako, ganun, parang ganun. Kasi parang sinasabi mo, gusto mo pang balikan yung dating ikaw. Amen. Naku, kilala mo lang yung dating ako. Ganyan. Hindi na. Dapat hindi na yung gino-glorify natin, yung dating tayo. Dapat gino-glorify na natin yung bagong tayo. Amen. Yung parang, Kristiyano na ako. Yan. Sige, okay lang. Nabusog na ako. Sa bahay na ako kakain. Amen. Okay lang, sa labas na lang ako iinom. Amen. Praise God. Let's exhibit and manifest yung, tawag ito, sadyain natin na ipakita natin sa mga tao yung tawag dito, yung qualities ng pagiging isang Kristiyano. And therefore, makikita ng mga tao na tayo talaga is malapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, yearn. Ayan, ano po sa Tagalog yung yearn? Tali. Tama, yung tali. Mali. Amen. Yung yearn po is nangungulila. Ayan. Nangungulila po ba tayo sa Panginoon? Ano po ba yung sinabi dyan? Yearning is having an intense feeling of longing for something. Typically for something that one has lost or has been separated from them.
Natuwa po ako, no, sa isa po nating kapastoran. Ayan. Wala po siya dito. Itago po natin siya sa Pastor John. Ayan. Na-share niya po sa akin na nami-miss niya yung kasi meantime na dumarating siya sa service, tanghalian na. Pero alam mo yung sinabi niya, nami-miss niya na yung pagdarating siya dito, yung magpi-praise and worship siya, yung fellowship. Ayan, yearning po yun, pangungulila. Amen. May ganyan po ba tayong pangungulila sa Panginoon? Amen. Na pag nag-absent ka, parang feel mo may kulang sa linggo mo. Amen. Ako po talaga, pag may absent ako, parang may kulang sa linggo ko. Pag di ako nag-life group, pag di ako nag-dawn watch, basta pag hindi ako in-attendant sa mga gawain na inalay ko yung buhay ko para sa Panginoon, parang may kulang. Amen. Kaya nga po yung ate ko lagi yung sinasabi, magpahinga ka naman. Sabi nga ni Mika, yung pahinga namin is yung pag nasa simbahan kami. Ewan namin, pero pagod kami sa simbahan, pero yung pahinga namin nasa simbahan. Diba? Ang gulo. Pero meron kasi kaming ganong pag-yearn na parang, bakit lagi kami kailangan nandito? Amen. So, ayan, meron po ba tayong ganyan pangungulila sa Panginoon? Praise God po, no? Palakpakan po natin ang Panginoon sa attendance po ninyo. And then, pumalakpak po kayo kung ganyan din po yung pag-yearn nyo sa Bible. Yung mga pumapalakpak, asahan ko kayo, ha? Amen. Dapat kung paano yung yearn ninyo sa physical attendance ninyo sa church, dapat may yearn din po kayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Siguro, wag nating sabihin salita. Sulat kasi yun, nandun kasi yung love letter sa inyo ni Lord, sa atin. Doon kasi nakasulat yung, alam nyo, sobrang daming bagay doon na pag binasa nyo po, makaka-relate po talaga tayo. Amen. Isa po sa mga favorite topics namin before, years back, na ngayon, umuusbong ulit na napag-uusapan namin. The prayer of the three righteous people. Ayan. So, sino po yung tatlong righteous people na yan? Si Noah, si Abraham, at saka si Moses. Ayan. Si Noah po kasi, nung inutusan siya ni Lord na gawin yung ark, syempre, dahil nag-uusap sila ni Lord, ginawa niya yung ark, definitely, nagpipray si Moses. Si Noah, ginawa niya, nag-obey siya. Pero anong ginawa niya doon sa mga taong mamamatay? Wala, hindi niya pinag-pray. Parang inutusan siya ni Lord, gawin mo yung ark, mamamatay yung mga tao. Ginawa niya yung ark, hinayaan niyang mamatay yung tao. Ibig sabihin, hindi niya pinag-pray yung mga tao. Ganyan po ba tayo mag-pray kay Lord? Ayan, meron ako isang disciple. Dati, Moses siya. Ayan. Pero mamaya ako kwento. Next, si Abraham. Ayan po, napag-usapan po natin yan sa Sunday service. Sino po ba si Abraham? Siya po yung nag-pray para po hindi masunog yung Sodom and Gomorrah, di ba? Kaya lang po, tumigil po siya. Amen. So, yun po si Abraham. Si Moses naman po, si Noah kasi at saka si Abraham, yung prayer po nila, involve yung family nila. Tama? Si Noah, yung family niya isasakay ng ark. Si Abraham, si Lot yung mamamatay. Ngayon, si Lot po pamangkin ni Abraham. Ngayon, si Moses, nung nag-pray siya kay Lord, napapatayin ni Lord yung mga tao, ang papatayin ni Lord, hindi naman niya kaano-ano eh. Amen? Parang yung mga papatayin ni Lord, yung mga pasaway. Amen. Pero in spite of that, si Moses, namagitan siya. Sabi niya, Lord, wag mo silang patayin. Kasi anong sasabihin ng mga tao sa atin? Nilabas mo ng Egypt, nakakahiya. Pas papatayin mo ng disyerto. Sad-sad natin sila ng promised land. So sa tatlong taong yon, paano po ba kayo mag-pray? Ayan. Kayo po ba si Noah, na basta inutusan kayo ni Lord, nag-obey kayo, wala na kayong pakialam sa iba, solve na kayo? Amen. Or katulad kayo ni Abraham na iniisip nyo yung family ninyo. Or katulad kayo ni Moses na iniisip nyo talaga hindi lang yung family nyo, hindi lang yung sarili nyo, but pati yung mga kasama ninyo. Amen. Ano po bang prayer ang meron tayo? Amen. Alala, natatawa lang po ako sa mga disciple ko kasi nagbago na po sila. Yung mga dati, Noah, ako po honestly, a few years back, Noah po ako. Parang bahala sila, basta ako maligtas ako, okay na ako, bahala kayo, pasaway kayo, ganyan. Noah prayer po yun, yung, asa ako, nag-obey ako kay Lord, kung kayo, maliligtas kayo, bahala kayo, basta ako, maliligtas ako. Noah prayer po yun, amen. Ako, nagta-transition na po ako papuntang Moses. Napapansin ko po sa heart ko yan, na nagpipray ko na po yung mga tao na, Lord, ayan, maging patient po ta, sana kayo kay ganyan, bigyan nyo sana more time, ganun. Nakakalungkot po yung mga disciple kung paatras naman. Kasi yung mga disciple po ako, sabi nila, konti na lang kuya, malapit na ako maging Noah. Amen. So, sa pagpipray, parang gano'n, parang bahala sila, basta ako, parang, nag-pray ako, sumunod ako kay Lord, bahala sila kahit nila sumunod. Amen. Kasi po, mahirap mag-disciple. Mahirap po talaga mag-disciple, lalo na yung mga disciple ninyo pasaway. Amen. So, ayan, amen. Pag nagpe-pray po ba tayo, nagbabasa tayo ng Bible, may ganyan po ba tayong yearn sa Panginoon? Pangungulila.
Yung pag hindi mo nabuksan yung Bible mo ng isang linggo, ay, hindi ko nabuksan yung Bible ko ng isang linggo. Amen. Okay yung physical attendance eh. Okay yung physical attendance. Pero kasi yung pagbabasa mo ng Bible sa sarili mo, for me, doon yung mga pinaka-powerful na feelings of ano talaga, yung kay Lord. Oo, minsan naiiyak tayo dito sa worship, no? Pero yung sa kwarto ka, umiyak habang nagbabasa ka ng Bible, ay, yun yung pinakamasarap na feeling kasi walang nakakita sa'yo. Yung nakakita sa'yo, si Lord. Amen? Yung habang binabasa mo tong kwento na to, naiiyak ka. Amen? Alam niyo po yung In Your Hands na yan, sobrang ah, powerful po sa akin ng kanta na yan. Kasi una ko po dyan is nung nag-youth camp po kami. Tapos alam niyo yung after namin maglampaso ng sahig, iyak-iyak, ganyan, kinanta po yung In Your Hands. So parang ang sarap po ng feeling. Yung pangalawa po is yung gustong-gusto ko nang umuwi ng Pampanga. Nasa bus ako noon, sakikinig ako ng worship song. Tapos, classic na po kasi yung In Your Hands ngayon eh. Nung bago pa akong Kristiyano, hindi pa siya classic. Pero ngayon, classic na siya. Amen. Bigla siyang tumugtog sa bus. Tapos nakatingin ako sa bintanang ganyan, talagang ang sarap mag-emote. Ay, iyak po talaga ako ng iyak. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Parang awa mo la, Lord, pauwiin mo na ako. Amen. Yung ganong feeling na talagang, bakit ba gusto ko na umuwi? Gusto ko na umuwi kasi malayo ako sa Lord sa Manila eh. Amen. Pag kasi, iba po kasi pag nandito tayo sa kung saan tayo lumaki. Amen. So, exhibit, yearning, and then last po is yung zealous. Ano po yung zealous? Showing great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or objective. Ang tanong po, energetic ka ba? Yan. Yung talagang, hap, hap, hooray! Hap, hap, hooray! Yan, di ba? Talagang mararamdaman yung pag nakita, yung pag pumasok ka, talagang nagdadala ka ng ilaw sa simbahan. Alam mo yung pagpasok ka, hay, nandyan na si Sis Clarice. Alam mo yung nagdadala ka ng joy. Amen. Or pag pumasok ka ng church, ano bang dinadala mo? Problema? Amen. Praise God. O, yung zealous, hindi. Yun yung pag pumasok sila, talagang nararamdaman mo, nagliliwanag yung kwarto. Amen. So, ganyan po ba tayo sa Panginoon? Na-mention po ni Brother Dale kanina, yung first love. Ayan. Nasa Revelations po yun eh. Sabi ni Lord, this is one thing I take against you. Sabi ni Lord doon, oo, nagsuserve ka, oo, may ginagawa ka, pero nawala na sa iyo yung fire ng first love natin. Amen. Yung excitement mo sa paggawa ng mga gawain mo para sa akin. Oo, ginagawa mo sila, pero hindi ka na excited. Hindi ka na zealous. Amen. Praise God. So, ngayong gabi, ayan. Okay na po, tayo na po tayo. Conclusion. Ayan. Hallelujah. So, ngayong gabi, no, praise God. Sa dami po ng pinag-aralan nating kwento sa Bible, yung AEIOU po natin, pinag-aralan natin si Daniel, si Shamigo, yung E natin, si Moses, yung I na si Nehemiah, yung O, si Paul, yung U natin, unselfish, si Jesus, and then yung ABC natin, yung A natin is si, sino ulit yung A natin? Audacious, si Abraham naman. Tapos yung B natin, bold, si King Hezekiah. And then yung C natin, candid, si Moses ulit. And then yung pinag-aralan po natin today, no, si Moses ulit. Wow, mandami palang tira ni Moses sa tatlo ng series na to si Moses at saka si David. Ayan. Yung pagiging close nila sa Panginoon. Amen. And I pray, no, tonight, church, as we sing and pray, ayan, kuha na po tayo ng mga prayer requests natin today. Paki-flash nga po yung ating prayer pointer for today. Ang prayer pointer natin for today. Ayan. As we sing to the Lord tonight and pray for one another. Ayan, na-share ko po sa inyo yung prayer of three righteous men, no? Ayan, prayer for the nation. Amen. So, Daniel, Nehemiah, ito, no? Amen. Pag-pray po natin, wag po tayong maging madamot mag-pray sa mga kapatiran natin. Wag nating pipirin, wag nating madaliin yung pag-pray natin. Pag-pray natin sa kanila. And yung prayer pointer natin for today is yung pag-pray natin sa nation. Kasi lahat naman to bansa natin ng Pilipinas. Amen. And ayan, tumutog na tayo. Ayan. Lahat to bansa natin yung Pilipinas. And let's declare good things, amazing things na mangyari sa bansa natin. Amen. Hallelujah. So umawit muna po tayo sa Panginoon bago tayo manalangin. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go.
that I'm your friend. You are. You are my desire. No one else will do. Nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. I let it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Sa'yo man
Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Lord, kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Lord, kami humihingi ng tulong sa inyo, Father God. Lord, gusto naming akitin yung bundok na yon, Panginoon, para kami mas mapalapit sa inyo, Father God. Lord, katulad ng pag-akyat ni Moses, Panginoon, katulad ng pagbili, Lord God, at pagpili ni David, Lord God, sa bundok ng Moriah, Panginoon, para pagtayuan ng iyong templo, Panginoon. Itong dalawang taong ito, Panginoon, they were considered righteous and faithful, Father God. But they were not perfect, Panginoon. Katulad namin, Panginoon, hindi rin kami perfect, Lord God. Marami kaming shortcomings, marami kaming pagkakamali, Lord God. Maraming beses, Lord God, na kami nagkakasala sa inyo, Panginoon. For that, Lord God, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan, Lord God, na nakomit namin, Father God. And Panginoon, we're praying, Lord God, for mercy, Panginoon, sa inyo and grace, Father God. Yung mga nakaabang, kaparusahan, Lord God, sa mga kasalanan na nagawa namin, Father God. Kung maaari, Panginoon, alisin mo, Panginoon. Pero, Lord God, kung may ibibigay ka, Father God, naway katulad ni David at ni Moses, Lord God, in judgment, Lord God, ibibigay mo sa amin, Panginoon. We pray, Father God, na hindi mayanig nito yung pananampalataya namin, Panginoon. Yes, Lord God, there are times, Lord God, na iniisip namin, hindi mo binibigay, Panginoon. May mga times, Lord God, na iniisip namin, hindi lang para sa amin, Father God. But there are also times, Lord God, more often than not, nakakalimutan namin that you are a just God, Panginoon. Aside from you being a loving and faithful Father, Panginoon, you also discipline your children, Panginoon. Lord God, help us, Lord God, to receive that discipline right now, Father God. And we pray, Lord God, that you give us the strength, Panginoon. Katulad ng pag-akit sa bundok, Panginoon. Hindi madaling umakit sa bundok, Father God. Sobrang daming need pagdaanan, Panginoon. Sobrang nakakapagod, Panginoon. Pero, ano bang mahalaga? Yung nararamdaman namin o yung desire namin na mapalapit sa inyo, Father God. Right now, Father God, alam mo, Lord God, yung bundok na tinatahak ng bawat isa, Lord God, para mapalapit sa inyo, Panginoon. Oh, Lord God, give us the strength, Lord God, that we need, Panginoon, to climb that mountain of faith, Panginoon. And to get to know you more, Lord God. Mas mapalapit kami sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil itong ginagawa namin, Father God, is only, Lord God, a fruit, Lord God, kasi kayo yung unang nagpakita ng pagmamahal sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinagdamutan, Panginoon. Kahit yung kaisa-isa mong anak, Panginoon, hindi mo ipinagdamot sa amin, Father God. Lord God, I doubt if anyone in this place right now, Lord God, can give their children, Lord God, for the life of somebody else, Father God. Pero, Lord God, through the life of Jesus, Lord God, pinakita mo sa amin, Lord God, kung paano ba yung totoong magmahal, Lord God, na unconditional, Panginoon. Right now, we pray, Father God, na may we exhibit that, Panginoon. Mapakita namin, Lord God, kahit mahirap, Lord God, tulungan nyo kami sa mga tao, Lord God, na ninirepresent namin kayo, Lord God, na kami ay Kristiyano, Panginoon, na kami ay anak na ninyo, Panginoon, in the name of Jesus. And we pray, Father God, na never kaming mabusog, Panginoon. Hindi kami masatisfy, Lord God. Patuloy kaming mangulila, Panginoon. Lagi kaming mangulila, Lord God, sa presensya ninyo, Lord God. At sa gusto mong gawin sa buhay namin, Father God. Lord God, huwag kaming masatisfy, Panginoon, na nag-a-attend lang, Panginoon, ng mga gawain, Panginoon. Nag-a-attend ng life group, Father God. Because maraming nakakakita sa amin, Panginoon. Pero yung pag nandun kami, Lord God, sa kwarto namin, Panginoon, at yung bubuksan namin yung mga Biblia namin, Father God. Because gusto namin marinig yung boses mo, Father God. Yun yung pinakamasarap sa inyo, Panginoon. Yun yung pinakahinahanap po sa amin, Father God. Hindi yung pag nakatayo kami dito at nananalangin. Hindi yung pag nakatayo kami dito nagpipreach. Hindi yung pag nakikita kami ng tao, Panginoon. Ang
ang hinahanap po sa amin, Father God, yung katahimikan, Panginoon, at tanging boses lamang din yung gusto naming marinig, Father God. Lord God, we pray, Lord God, na magkaroon kami ng ganung puso, Lord God, sa pananampalataya namin, Father God. Magkaroon kami ng ganung pangungulila sa inyo, Panginoon. Because nothing in this world, Lord God, can compare to you, Father God. Sabi nga sa kanta, Lord God, ikaw lang ang kailangan namin, Lord God. Ikaw lang, Father God. And the rest, Lord God, bonus lang yan, Lord God. Kaya mong ayusin, Panginoon, yung relasyon, Panginoon. Kaya mong ibigay yung blessing na hinahanap namin, Father God. Yung gumugulo sa isip namin, Lord God, kaya mong alisin, Panginoon, yung mga sakit na meron kami, Lord God. Kaya mong pagalingin, Father God. Yung magugulo sa buhay namin, kaya mong ayusin, Father God. Pero kailangan, Lord God, yung pangungulila namin sa inyo, Panginoon, is manguna at mangibabaw, Father God. And we're praying, Father God, for that zealous faith, Panginoon. Na kahit anong mangyari, Father God, yung apoy, Lord God, yung yung rumaragasa, yung marugdob, Lord God, na feeling, Lord God, sa inyo, Lord God, sa pagsisilbi sa inyo, Lord God, is hindi mo mawawala, Father God. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word, Panginoon. And I pray right now, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, na bukas yung puso ng bawat isa, Lord God, na nasa lugar na to, Panginoon. Oh, Lord God, bungkalin mo yung mga puso namin, Panginoon. Gawin mo mabuting lupa ito, Father God, para yung salita mo, Lord God, sa gabing ito, Lord God, maitanim, Lord God, at mamunga sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Father God. Right now, church, let's lift up our nation to the Lord. Let's pray for our nation, the Philippines. Lord, maraming salamat dahil sa bansang Pilipinas kami nakatira, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil sa bansang ito, Panginoon, we have the freedom, Lord God, to pray, to sing worship, Panginoon. Lord, yung mga simbahan dito malayang may tatayo, Panginoon. Meron kaming kalayaan dito, Panginoon, kumpara sa ibang bansa, Panginoon, na nakakaranas sila, Lord God, ng persecution, Panginoon. Right now, Father God, we pray for our country, Lord God, the Philippines, Panginoon. You have chosen us, Panginoon. Lord God, hindi aksidente, Lord God, na maraming Kristiyano dito, Panginoon. And right now, Father God, we pray, Father God, na mas marami pa kaming mawin, Panginoon. Lord God, hindi kami maging mga shallow Christians, Panginoon. Lord God, we pray na makita po talaga, Lord God, sa buhay namin, Lord God, yung mukha at presensya ng Panginoon, Lord God. Hindi lang sa simbahan ito, Lord God, kundi sa lahat ng simbahan sa buong Pilipinas, Panginoon. Oh, Lord God, raise up leaders, Father God. Lord God, protect the Philippines, Lord God. Lord God, we're lifting up, Lord God, to you, our government, Panginoon. Our officials, Lord God, our leaders, Panginoon. Yung mga government offices, Panginoon. Oh, Lord God, from the barangay kagawads, Panginoon, up until our president, Father God, tinataas namin sila sa inyo. Oh, Lord God, masakit man, pero yun yung katotohanan, Lord God. The Philippines, Lord God, is really a corrupted country, Panginoon. Ang daming department. Lord God, ang daming officers, Panginoon, ang pinipili yung mga sarili nila, Panginoon, kaysa sa ikakabuti, Lord God, ng kanilang mga nasasakupan, Panginoon. Right now, Father God, we pray that you raise up leaders, Lord God. Iupo niyo po, Lord God, sa mga upuan, Lord God, ng mga officials namin, Panginoon, yung mga officials na totoo nagmamahal, Lord God, sa kanilang mga kababayan, Panginoon. Yung mga officials, Panginoon, na gusto talagang pagbutihin at pagandahin yung buhay ng kanilang mga constituents, Lord God. From the government, Lord God, from our barangays, Lord God, up until the entire nation, the Philippines, Lord God. Oh, Lord Jesus, nothing is impossible to you, Panginoon. Oh, Lord God, alam namin maraming mahirap sa Pilipinas, Lord God. But the Philippines, Lord God, is a very rich country, Panginoon. Sobrang yaman ng Pilipinas, Lord God. Oh, Lord God, magupo kayo, maglukluk kayo, Lord God, ng mga government officials, Lord God, na gagamitin, Lord God, yung yaman ng Pilipinas, Lord God, para sa ikabubuti, Lord God, ng buhay ng maraming tao, Lord God, at hindi yung buhay lamang nila, Panginoon. Oh, Lord God, I know, Lord God, we know, Father God, that you reign supreme, that you are sovereign, Father God. And right now, Lord God, we're knocking onto your door, Panginoon. Intervene, Panginoon. Intervene, Lord God, sa government namin, Lord God. Sa nation ng Pilipinas, Panginoon. Oh, Lord God, continue, Lord God, to develop, Lord God, the Philippines, Panginoon. Continue, Lord God, na
mag-come up ng programs, Panginoon, para po mapabuti, Lord God, yung buhay ng maraming mahihirap sa Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Oh, Lord God. We pray as well, Lord God, that magkaroon kami ng mga leaders, Lord God, na may tapak, Lord God, na i-share, Lord God, yung faith nila, Lord God. Lord God, na gamitin nila, Lord God, yung posisyon, yung kapangyarihan na meron sila, Panginoon, to better the lives of the people, Lord God, but most of all, Lord God, to share the gospel, Lord God, the great news, Lord God, the awesome news, the wonderful news, Lord God, of your life, death, and the coming resurrection, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God, dahil dito kami nakatira sa Pilipinas, Lord God. We continually pray, Lord God, that you protect the Philippines, Lord God. You bless the country, Philippines, Panginoon, and you raise up leaders, Panginoon. Oh, Lord God, we're praying, Lord God, for protection, Lord God, of our national borders, Lord God, and security, Panginoon. Oh, Lord God, wars is happening left and right, Lord God, sa maraming bansa, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord God, na nananatiling mapayapa dito sa Pilipinas, Panginoon. And we pray, Lord God, na hindi po kami sumali sa mga gera na to, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, Lord God, protect, Lord God, our borders, Lord God. Protect the nation, the Philippines, Lord God. Bless us, Lord God, with security, Lord God, sa mga bansang gustong mag-exploit at gumamit, Lord God, sa Pilipinas, Lord God, para sa kanilang mga selfish ambitions, Panginoon. Protect the Philippines, Lord God. Protect the Philippines, Panginoon. Thank you, Lord God, for our nation's Philippines, Lord God. Lord God, we're praying, Lord God, for divine intervention and deliverance for the nation, Panginoon. Oh, Lord God, intervene, Panginoon, intervene, Panginoon. Hallelujah, Father God. Lord God, kami naniniwala, walang imposible sa inyo, Lord God. If we pray it, Lord God, in the right time, Lord God, you're going to make it happen, Panginoon. So we're praying, Lord God, for your divine intervention to come, Lord God, in the country, Philippines, Panginoon. Oh, Lord God, bless the Philippines, Panginoon, and raise up leaders, Lord God, that will put the Philippines on the map, Lord God. That will put the Philippines, Lord God, as a country, Lord God, na nagmamahal sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord God, kilala ang bansang Pilipinas sa maraming bagay, Panginoon. Pero dalangin namin, Lord God, higit sa kung ano pa man, Lord God, makilala ang bansang Pilipinas, Lord God, na bansang nagmamahal sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you. Lord God, alisin nyo, Lord God. Save us, Lord God, from crimes, graft, corruption, and human trafficking, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord God, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, yung bata sa Facebook na nakidnap, Panginoon. Right now, Father God, I pray, Father God, na makita na po siya, Lord God. Protektahan itong batang ito, Panginoon. We pray, Panginoon, na ibalik siya, Lord God, at sa mga Lord God, siya iligtas, Panginoon, dahil hinahanap siya ng kanyang pamilya, Panginoon. Oh, Lord God, let your mighty hand work, Lord God, sa buhay ng batang ito, Lord God, at maibalik na siya, Lord God, in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, hallelujah, Father God. Lord God, we're also praying, Lord God, for the body of Christ, Lord God, the church, Lord God, the healing of our land, Lord God, the Filipino citizens, Lord God, the economic stability, Panginoon, yung mga businesses, Panginoon, Lord God. Lord God, is mag-grow, Panginoon, ma-bless, Father God. Thank you, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, we're also praying, Lord God, for biblical promotion and usage of media, education, and healthcare system. Lord God, we pray, Panginoon, na sobra sa media, Lord God, ang daming nakikita, Panginoon. O Lord God, nagagamit po yung media, Panginoon, para makurap yung sobrang daming isip ng mga kabataan, Panginoon. We're praying right now, Father God, na, Lord, yung media, Panginoon, magamit, Panginoon, para sa ikaka-glorify ng pangalan mo, Lord God. Alam po namin there's a spiritual battle going on, Lord God, sa media, of the worldly things, Lord God, versus the spiritual things, Panginoon. Dalangin namin, Father God, na mas marami pa, Lord God, yung mag-come up, Lord God, na mga content, Lord God, para ma-promote, Lord God, ang yung salita, Lord God, through the media, Panginoon. We're also praying, Lord God, na yung education and healthcare system sa Pilipinas is mas mag-improve at mas mapaganda, Panginoon, in the name of Jesus. Dahil, Lord God, marami sa mga kababayan namin, Lord God, ang umaasa, Panginoon, sa public schools at sa public hospitals, Panginoon. We're praying, Lord God, na ma-improve pa, Panginoon, yung education system and healthcare system, Lord God, na meron kami sa Pilipinas, Father God. And also right now, let's nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. And right now, church, let's get yung mga prayer requests natin. Ayan. Sige. Bigyan ko po kayo ng a few seconds para po basahin yung mga prayer requests sa mga kapatiran natin. Ayan.
Hallelujah, Lord Jesus. And then habang umaawit po tayo, let's continue to declare good things and pray generously to for our brothers and sisters right now. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. You're all I ever need. Yes, Lord. Come on, church. Let's pray for our brothers and sisters. Yes, Jesus. Help me know you are near. You're all Yes, Lord Jesus. You're all Holy Spirit, Holy I Spirit, Holy Spirit. want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Ikaw lamang, ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Yes, Lord. Ikaw Let's continue declaring good things. Let's lamang. continue declaring blessings sa ating mga kapatid right now. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Tunay na kayo ay dakila, tapat, mapagmahal, Lord God, tagapagligtas, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon. And right now, Father God, itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. And Lord God, continually reveal yourself more to us, Panginoon, because we want to draw closer to you, Father God. Thank you, Lord God, for this night. We just want to praise you all the days of our lives. Worship you, adore you, Panginoon. Make yourself known in the entire world, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, church, and God bless. Good evening, church. Good evening sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako ngayon sa pagbibigay sa gabing ito. Ang sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Panginoon pagkakabasa ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon dito is paano tayo magbigay sa Kanya na kagaya ng pagbibigay or pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nagbibigay, dapat po ay may kalakip na pag-ibig. Dahil ang Panginoon nga mismo, yung Kanyang kaisa-isang anak, ang Kanyang ibinigay upang ang buong sanlibutan ay mailigtas.
So tayo po ba, ano yung kaya nating ibigay sa gabing ito? Let's check our heart sa gabing ito, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso kung ang ibinibigay ba natin ay nagmumula sa ating puso or ito po ay labag sa ating puso. Ang nais ng Panginoon, magbigay tayo ng maluwag sa ating puso, hindi yung nabibigatan tayo sa ating pagbibigay. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa napakagandang gabing ito. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa inyong mga banal na salita na inyong pinagkatiwala sa amin sa gabing ito, O God. Lord, turuan niyo po kami na mas lalo pa po kaming lumapit sa inyo, O God. In good times and in bad times, Father God. Dahil kapag kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon, kami po ay walang magagawa. Lord, salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga kahinaan, ikaw po ang patuloy na nagpo-provide nito. Ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Salamat, Panginoon. Lord, tinataas ko po muli, Panginoon, ang lahat ko po mga kapatid sa gabing ito, God. Sa lahat ng may mga work, Father God, increase their salary, O God, in the mighty name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, sa lahat na nangangailangan pa po ng work, Father God. Lord, I believe in my heart na may nakalaan kang work para sa kanila, O God. In your right timing, let your will be done, O God. Ang nais nyo lamang, Panginoon, ay magkaroon po kami ng puso na mapagpakumbaba, magkaroon kami ng puso na handang maghintay ng iyong tamang panahon, O God. Lord, patuloy pagpalain ang lahat ng mga businesses, Father God, na mayroon ng inyong mga anak, O God. Upang kami po ay patuloy na makapagbigay ng naayon lamang po sa inyong nais at sa inyong kalooban, O God. Lord, patuloy pagpalain ang bawat isa na nagbigay ng kanilang oras sa gabing ito, O God. Bless each and every one of us, O God. Lalo po, Panginoon, ang aming mga magulang, aming mga anak, aming mga asawa, lahat ng aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga pamangkin, Panginoon, ay patuloy ko po itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Lord, maging ang lahat ng aming mga pamilya, Father God, maging ang lahat ng aming mga kapatiran, O God, magmula sa pinakabatang miyembro hanggang sa pinakamatandang miyembro, O God, ay patuloy niyo pong pagpapalain, O God. Lord, ang mga hindi po nakadalo sa gabing ito, O God, ay abutin niyo rin po sila ng iyong mapagpalang mga kamay, O God. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming munting ibibigay sa gabing ito, O God. Patuloy niyo nga po itong ibalik ng siksik, liglig at umaapa, O God. Maging sa lahat na hindi po makakapagbigay sa gabing ito, O God, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, upang sa mga susunod pa pong panahon ay sila po ay makapagbigay din po naman, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw lamang aming itataas, ikaw lamang aming dadamba na pararangalan, pasasalamatan sa napakagandang gabi ito, God. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus as we pray. Amen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Whoa. Amen, praise God. Sige po, as per our announcement, ayan, magkakaroon po tayo ng ating Good Friday service on March 29 at 3 p.m.
Amen. And may washing of feet po tayo at 1:30 p.m. So I encourage everyone po na mag-join dahil isa po itong symbolic tawag dito, nagawain para sa Panginoon. Amen po. And also on our Resurrection Sunday service on March 31st at 5 a.m., tayo pong lahat ay sama-samang gumising ng maaga. Amen. Para po salubungin ang pagkabuhay ng Panginoon sa ganitong oras at araw. Amen. Praise God. And also, ayun, we invite you also po sa ating Resurrection Sunday celebration for our kids. And nananawagan na po kami. Amen. Kung meron pong mga nais mag-sponsor ng mga kaitlogan. mga itlog. Mga eggs po dyan. Amen. Praise God. So, ayun, meron na pong mabuting pusong sa amin, nag-sponsor. Kung sino pong gustong dumagdag pa, amen, kami po ay maluwag na tumatanggap ng mga itlog. Ayan, praise God. So, sama-sama po natin, isama yung mga anak natin, no, to celebrate and enjoy the Resurrection Sunday for our Lord Jesus Christ. And also, ayan, this coming week na po, no? This coming Sunday na po ang ating Youth Jam. Amen. Praise God for our third Youth Jam for this year. Amen. Palakpakan po natin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa mga kabataang ito. And we also pray that you even parents, no, mag-invite po tayo ng mga kabataan para dumalo sa mga ganitong klaseng gawain. Amen po. And lastly, kung meron pa po, ayan yung Oasis Camp this coming May 17 to 18, 2024. At 24 and 25 na daw po. So, napalitan na. Praise God. Ayan. Ay, praise God. So, ayun. 1-2 po siya per head. And ayun nga, sabi ni Pastor Rowell, mabigat po siya kapag isang bagsakan. Pero pag iipunin po siya, kakayanin po yan para sa Panginoon. It's a celebration for the families. And kung wala tayong opportunity na makapag-share sa Panginoon sa mga pamilya natin, baka ito na po yung panahon. Amen. Praise God. So, ayun po. Yun lamang po, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, praise God. Sige, ayun, meron din po tayong launching. Yan, ng ating couples ministry. Praise God. Ayan, yung mga married couples na nagsisimula pa lang, mga wala pa sigurong anak or isa pa lang, mga ganyan. And then they're seeking for guidance and knowledge, help through our experienced. Mga experienced. Amen. Sumali po tayo. Sa Sunday, this coming Sunday after service po. Mga 3 o'clock daw po. Ay, praise God. Amen. So yan, palakpakan po natin. It's time for our couple ministries to rise up and be closer sa Panginoon. Amen. Sige. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang gabing to. Thank you, Father God, for your faithfulness, Lord, your goodness and your mercy towards each and everyone. Lord, kahit hindi kami faithful, still your faithfulness, Lord, hindi magbabago. Kahit na kami yung lumalayo, Panginoon, Lord, yung paglapit mo sa amin at Lord, pagyakap mo sa amin, hindi nagbabago, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord God, na as we draw closer to you, Lord, may we come humbly, Panginoon, with full humility, Father God, with love and desire, Panginoon, to really draw, Panginoon, and be closer to you, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ayan, as we listen to your word, Father God, exhibit, Father God, drawing closer to you, Panginoon, and exhibit the love that you want us, Panginoon, to experience, Father God. Yearn for your love, Panginoon, and yearn, Panginoon, for your presence in Jesus' name. And Lord, be zealous. Be zealous, Father God, in showing that love and receiving that love, especially to other people, Panginoon, to show you, Panginoon, and makita ka at maranasan ka ng ibang tao through us, Father God. Kaya maraming salamat, Lord. May we continuously desire, Father God, to be near, Panginoon, in any situation and season of our lives, Father God. May you be glorified, and may we come to
to you with boldness. May we come to you, Panginoon, with grace. May we come to you, Father God, with the knowledge that you loved us, Panginoon, while we are still sinners, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Salamat sa patuloy mong kahabagan, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal, sa patuloy, Lord, na kadakilaan at pananampalataya, Panginoon, na hindi mo kami, Lord God, pababayaan at hindi mo kami susukuan, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Ikaw ang Diyos na dakila, buhay at tunay sa aming mga buhay, Panginoon. We honor you, we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, church. Wanting into the night, wanting a place to hide this weary soul.